Hello, so magkakabit ako ng oil catch can sa sasakyan. Ito yung nabili kong oil catch can online. Yan, so buksan natin. So meron siyang dipstick. Meron siyang strainer. Yan. So made of ano siya, metal siya, parang aluminium. So ayan, oil catch can. Then meron siyang kasamang fittings. Yan. So check ko later kung aling fittings ang gagamitin ko. Meron din siyang kasamang air filter. Yan. I think dito to siya. So i-remove to, papalitan ng fittings and then tsaka dyan. Then meron din siyang kasamang hose pero sobrang nipis. Yan. I think meron pa siyang kasamang tiplon. And ayun, wala nang ibang kasama. So wala siyang bracket. So bibilhan ko siya ng bracket. Ayan. So bago ako bumili ng bracket, so chinek ko muna yung engine bay kung saan ko siya pwede ikabit, and dito ko siya ikakabit. Ayan. So L type na bracket ang bibilhin ko. So dahil manipis yung hose, bili ako ng hose sa auto supply. Ayan, makapal siya. Ang size nito is 16 mm. Yan, so 40 inches siya. Pagkakasyahin ko siya dun sa engine bay, I think sufficient lang yung 40 inches na haba. And meron din akong nabiling bracket sa hardware naman, so pang cabinet to, but pwede na to. So stainless siya. I think kailangan kong butasan to, itong isa, sobrang liit niya. 12 mm yung pang mount na bolt para i-fix siya dun sa engine area. Yan, so tamang-tama lang siya kung dito siya. So ganyan siya. Yan, so yung butas saktong-sakto. Yan, nakaganyan siya sa engine area. Ayos. So kabit natin. Ayan, so nakabit na yung device, yung catch can. So nag-decide ako kabit ng catch can para malinis yung intake system. Yan. So from here to turbo to intake manifold. So ito yung dating hose niya. So yung connection niya is from cover. Merong valve dyan para sa oil, sa air pressure, and then papunta dito sa intake. Yan. So meron tong naglalabas to, si engine naglalabas ng air pressure. Yung air pressure na yon, meron siyang kasamang oil mist or oil vapor. So dati kung ito diretso, yan. So itong pipe na to, expected na meron siyang bakas ng oil. So ito to turbo to this pipe and itong intake manifold. So mas marumi yung intake manifold kung meron pa siyang EGR. No? Kapag meron EGR, advisable talaga na mag-periodic cleaning ng intake manifold. So itong EGR na to, disabled na to kasi naka-blank na siya. So ayun. So balik sa catch can. So ang gagawin niya, so yung air pressure na ilalabas ng engine, meron yung mist or oil mist. Yan. So from this one, ipaikot yung hose to inlet. Yan. So isasala ni catch can yung hangin, yung oil mist or vapors, i-drop niya sa can. Yan. So yung ibabalik niya sa intake, ito paikot ulit here. Yung aim is dapat wala na yung oil
mist or vapors. So expectation is that malinis to during operation. So walang bakas ng at least ma-minimize yung bakas ng oil. Okay, yan. So meron din namang second option na kung ang goal is malinis ang intake, pwede namang hindi na magkabit ng oil catch can. Ano siya? So down to earth. So from air pressure, yung hose dyan, i-point lang siya pababa, no? Pababa, itutok lang siya pababa or somewhere else dun sa ilalim. So hayaan lang nakabukas yung kabilang side. So yun. So mag down to earth na lang. So walang catch can. Yung ditong side, i-cover to. Lagyan na lang ng plug, pipe plug para sarado na siya. Yan. It's a personal choice naman kung ganun yung option, or magkabit ng catch can or down to earth. So it's a personal choice naman. So ayun, so sa akin, para mas malinis yung makina, yung mga hose sa makina, so nag-decide akong mag-catch can na lang. Ayan. So ayan. So I think yun lang, guys. So that's it for this video, and thank you for watching.